Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay October 15, 2025, Wednesday at up ulit yung index natin. Kaya lang konti-konti lang. So, pakonti-konti na galaw tapos may kasamang net foreign sell. Bakit ba ganun yung galawan sa market natin? So, very bearish yung galaw natin. Pero yung mga trending stocks, ang lalakas ng sipa. So, bear market tayo, no? So, 6,094.1 yung closing. Nag-up naman siya 0.29%, pero yun nga, malakas pa rin yung net foreign sell 233.37 million. So si ICT lang yata sa big caps yung yung magandang galaw at saka si BDO. Mamaya meron tayong summary. Pero yung summary ni Philippine Stock Exchange laging delay. Kahapon wala siyang binigay na summary sa atin. Okay, so dun sa US market, mukhang bounce sila mamaya kasi kagabi nag-drop sila ng konti. So nag-bounce sa unahan pero pagdating ng close nag-drop din sila. Pero ngayon mukhang mas maganda na kasi pati European stocks verde na rin siya and then ganun din po yung galawan sa majority ng Asian markets. Crypto natin nasa 112K pa rin si Bitcoin. Hindi ganun kalakas yung galawan niya pero nagba-bounce din yung kanilang mga prices. So may mga nakita ko plus 3% plus 4%. So dito sa Philippine market, talagang maghanap ka ng penny stocks during this time kasi bigla na lang sumasambulat. Ayan. So ito yung mga trending stocks natin. So may follow-up na galaw si PHA, di ba? Number one sa listahan natin kapon. Pero wala dito sa trending stocks. So nag-up siya ng 26% ulit. Ayan. So napansin ko din, ewan kung nakita nyo, pati mga executives nila bumibili ng mga shares. Ayan, panalo yung mga bumili sa kanila kahapon. So meron siyang 523K net foreign buy. And then si Mega Wide nag-up for today. O may mga gumagalaw na kahit pa paano. Kasi lagi nilang puro mining stocks yung gumalaw eh. So 7.47%. Meron siyang 101K.7 net foreign sell. Lipanto, malakas pa rin. Another pick yata to, no? O bumabalik doon sa Dow G natin kapon. Nag-worry din ako dito kapon sa kanya kasi ang laki ng Dow G niya. Pero bumawi siya ulit. Meron siyang 8.51% na galawan. Zero yung net foreign buy. PXP, ayan. So, nagbabounce na. Pansin natin kapon. So, nagbounce siya ng 3.88%. And meron siyang 825.41K net foreign buy. Tapos si Bolivard Holdings, nag-up siya ng ba't may volume to mga to, no? So, nandito talaga yung mga traders ngayon sa mga penny stock. 7.89%. And meron siya 3.9K net foreign buy pero may volume. And then si Upson, kung napasin nyo, nag-up din siya ng 8.45%. Ito malaki, net foreign buy. 48.04 million net foreign buy po siya. Okay? So, yun po yung mga galawan. Wala pa rin yung mga paborito natin na big caps, laglag, mid caps, laglag din karamihan. Nandito pa rin tayo sa mining at saka yung mga pasulpot-sulpok na spike ng mga individual na stocks natin. Okay? So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes. Naman po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to na YouTube channel para updated ka sa mga reviews naman natin. Or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Hopefully bumalik na yung mga views natin. Pero okay, normal lang siguro yan kasi wala nga masyadong magandang galawan sa marka or rather puro spike yung mga ang hirap sumabay, di ba? Ang lalakas ng mga spikes. Okay, so check mo na lang yung mga trending stocks, mga company reviews, mga sample trades sa market. Tapos sa indicators, technical analysis, puro spike yung galawan. Yung iba naman, downtrend ng downtrend, pakonti-konti. Fundamentals, yung mga risk management and basic learnings or PSE stock market studies naman. Okay? And then, follow po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Okay? Tapos, ito yung mga upload natin. So, check mo na lang. Maganda mag-trade during this time sa crypto kasi bumagsak na sila.
Tapos sa social media, Facebook account na Fluffy Trader, follow mo na lang po or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market, check mo na lang po. And then sa mga news, dito muna tayo sa, may nakita ko summary dito kanina. Okay, hindi ito. Alas 2 yan. Yung alas 3. Asan na yung alas 3? Na-post ko. Hindi ko ba na-post? Ayan. So, kala ko na-post ko na. Refresh ko lang. Alam ko nakita ko na yung 3 p.m. natin eh. Wala tayong ma-discuss na ano eh, summary ng blue chips kasi si Philippine Stock Exchange, lagi late nga yung ano yung upload po niya. Ayan, so ito na. Yung summary kanina. So makikita mo dito, nagberde tayo, di ba? 0.29%. Pero mas marami pa rin yung mapula. Ayan, yung in-expect ko na dividendo ni SCC at saka si DFC asan na. So DFC nag-drop oh. Negative 4.0%. Tapos si Pure Gold minus 2.99%. ASN minus 2.87%. And Globe minus 2.03%. Ayan, mas marami laglag na stocks. Tapos sa gumagalaw si ICT 2.42%. Mabigat kasi ito. So, diretso yung galaw. Monde, 2.18%. So, recovering din siya. Ayala Corporation, first time kaya nakita na nagberde for the longest time. 2.04%. And then, si GGS natin is nag-up ng 1.92%. Okay, so yun yung mga major na galawan. Sa ibang summary. Foreign funds sold, BBO, Metrobank, ASEN, FGen, FAF, ano kaya to? CNPF, DNL, Emperador, FB, ABA, Aboites, AGI-DMC, Ali, MEG, MRC, Emirates, Globetel, Dito, Cebu, CEU, Pure Gold, Robinsons Retail, SSI, FNI, OGP, at saka si PX natin. Ako, nakabawi na si FNI, pa-drop to kahapon eh. Foreign funds bought, BPI, China Bank, PNB, SLF, AP, SCP, Monde, AC Costco, Irich, Converge, ICT Mac, Bloom, PHR, 7, Opson, PHA, APX Nickel, at saka si PXP. Pero kung pansin nyo, yung gold prices nasa peak pa rin. Silipin natin mamaya yung galawan ng gold prices natin. Global Periodic Nickel, may balita. Legal team gains recognition at the 2025 Asian Legal Business Philippine Laws. Nickel Asia discloses contract, ayan, tignan nyo na lang. Contract termination of Mindoro Geothermal Power Corporation. Tapos, Philippine Gold Miners pa rin, yung mga winners for today's trading natin. Anong oras to? 3 hours ago. Ayan, 3 p.m. Tapos si Gold, ayan, umakyat pa rin. Hold down. Si APX at saka si LC. Nung alas 2, mas marami yung mapula o plus na laglag pa rin. Minus 3% kanina. Ali, minus 1.29. Tapos ACT, Ayala Corporation yung umakyat. Alas 2. Nung alas 10 ng umaga, Ayala Corporation sa Blue Chips, SMPH, pero wala din no. Na-deads din nung closing yung market at saka si Plus. Yung laglag talaga sa market natin. Alas 6 yan. Nung alas 12, daming laglag. Plus, nangunguna at saka si Ali, ICT at saka Ayala pa rin yung pinakamataas sa winners. 10, okay, ganun pa rin. 11, Megawide, ito yata yung catalyst ni Megawide kaya siya nag-spike. 2.97 billion preferred share sale approved by Securities and Exchange Commission. Okay. So, fundraising yan. Banco de Oro, dito draws new investor interest as summit deals stalls. Banking sector, infra probe may hurt local banks loan quality. Okay, bounce tayo ngayon sa Asia. Aboitiz Equity is seeking to expand its presence in Mindanao. Tapos si San Miguel launched preferred shares offering worth 30 billion. O laki ng dividends, 6.9 to 7.53. Mas mataas sa o halos same sa MP2 ahead of the listing in the Philippine Stock Exchange. So yung tatanong sa atin kanina, ayan, so dividendo po yan para sa preferred shares. Ayan, kung gusto nyo long term, yan, pwede si San Miguel Corporation. Pwede nyo i-check. Okay? Tapos, Lipanto,
Buy levels would typically be near the support. Ayan, 0.17 at saka 0.18 daw. Tapos yung galawan sa US market, mix. So nag-up pala si Dow Jones ng 0.44%. Okay? Ano ba sabi ni Mr. Recto? Has dragged down economic growth. Ewan ko lang ha. So, laki kasi. Walang gustong bawasin sa tax, diba? Pinopropose yata na bawasan yung, yung tax from 12 to 10%. Pero ayaw ni, Mr. Recto. Mahirap daw. Okay. So, patalastas po ulit. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, double check mo na lang po yung ating Patreon channel po. Okay? So, punta tayo dito sa summary ng index. Bakit ba hindi naman bumabagsak yung index, pero lumalabas pa rin yung yung foreigners natin. So, ayan. Ako lang to Hindi ko tinatanggal sa 5.8 yung index natin hanggat walang malinaw na siguro mga 1 billion na net foreign buy dito sa market natin kasi net sell eh. Ayan. So, anyway, tingnan natin. Malay mo bukas meron na. Tagal na rin na tenga yung mga yung mga alaga natin unless nakababad ka sa mga mining stocks, mga overbought na masyado yung nakakatakot na yung mga mining stocks natin to the moon. Okay, so 6,094.1 at nag-up yung index ng 0.29% pero ito yung ayaw natin. 233 million net foreign sell. Okay? So ako lang yan, ganyan yung tingin ko sa kanya. Bearish pa rin yung market natin kahit na nagtatry na umabot ulit dito sa RSI 50. So dapat may kasabi kasi na yan malakas na volume ng foreigners. Pag di, mga penny stocks pa rin yung yung galaw na. Dami pinagagalaw na penny stocks. Okay. So yun po yung mga nakita natin. So tingnan natin yung mga mga winners. Okay. So yung mga hindi natin kilalang stocks lumilipad. So si PHA, grabe nag-breakout na. Tuloy yung breakout. Okay, laki. Panalo, 26%. Si Dizon, ayan, Silver Mines. Ayan, may mga umahabol ng mga mining stocks. So 25%. Ang laki. Tapos si Lipanto, 8%. Ayan, bumabawi. Tapos, kala ko diretso na to sa support o fill the gap. Tapos si Upson, pag-usapan natin, baka parehas na parehas kay PHA sa itsura. 8.45%, BHI 7.89, bumabalik. Megawide 7.49. Yun nabuhay ulit si Meg. Tapos, yung may volume lang Security Bank, so up siya ng 4%. And then, APX 3.81, gap up pa. Okay, so yung gold sumusunod sila sa gold prices. And then si Wilcon 2.35 at saka si ICT 2.42%. Okay? So sa losers for today, may volume na lang. Apollo, okay, nag-breakdown na, minus 8 point. Ayaw kay Apollo kahit mining. 8.33% drop. Si Robinson Land ba? Nag-drop ano ba meron dito? Tignan ko nga sa 5-minute chart. Okay. So, meron siyang shakeout. So, minus 6.22%. Tapos, si PHR, minus 5%. Si MEG, binagsak lahat ng property. Ano ba yan? Syndicated. Naglaw, minus 5%. Lahat ng property pala, binagsak. DMC, minus 4%. Tingnan natin sa 5 minutes. Ayan, okay. Coordinated attack yung yung galawan ng mga foreigners natin. Tapos, Pure Gold minus 2.99. Okay? PX nag-drop din pala. Minus 2.83%. Mix yung galawan ng mining stocks natin. Okay? So, yun po yung mga galawan, winners, losers sa market natin. So, silip tayo sa global markets. So, based dito sa galawan nila, yung ating futures, malakas. S&P futures, 0.59. Dow futures, 0.41. Nasdaq futures, 0.8%. Okay. So, yun yung galawan. Tapos sa Europe, so na Europe, ayan, umakyat yung mga Europe stocks natin. Tapos sa Asia, ayaw bumaba ng monitor. Ayan. So, Asian markets mix. May konting red. Pero majority sa kanila, sa Asian stocks is gumalaw naman. Okay, so punta naman tayo dito sa crypto. Ano bang nangyari? Up si Ethereum ng 4%. Okay, may bounce. Talagang opportunity yung mga malalakas na drop, no?
Ayun o, 3%. 4% yung galawan. Okay, so Bitcoin 112K, Ethereum, delayed yung ano natin, 4.15K, si BNB 1.18K, XRP 2.49, Sol 205, si Dodge up na 2.51%. Okay? So bounce day ngayon dito sa mga cryptos natin. Okay? So balik tayo dito and pag-usapan natin ng mabilis yung ating mga trending stocks. Hindi na gumagalaw yung mga majority ng alaga ko na stocks. Okay, puro mining eh. Kailan too late na ba yung mining stocks natin? Okay, so unahin po natin si PHA. Panalo na naman yung mga nakapondo kay PHA natin ha. Pati executives bumibili ng shares pala ni PHA. Hindi ko na nabuksan. So pwede nyo tignan sa kanilang disclosure. So may mga nakita ko doon na a acquisition of shares. Ewan ko kung may upcoming na good news itong si PHA natin pero price action pa lang. So sobrang good na. Nag-close siya 0.3150, up siya ng 26%, and then meron siyang 523K na net foreign buy. So ito yung sinundan niya na trend, and then umakyat pa yung pinaka-price action niya. So kahapon, ang nilalagay ko yata dito na resistance is hanggang dito sa 0.29. Pero ayun, butas yung o sakto lang ba? Okay, anyway, pwede maging butas yan or sakto yung pinaka-resistance area. Pero ang next na resistance, parang ito yung galawan niya. So kung mapapansin mo, itong malaking galawan na to, ayun may spike siya eh. Yan kaya yung umpisa ng malaking galawan niya. Okay. So hanapin natin yung pinaka-resistance. Pwede, no? Taas ng next na resistance niya. Okay, dito muna tayo sa mas maliit na resistance area. Parang meron nga siyang gusto siyang i-pump. So anyway, ingat na lang pero maganda yung niya eh. Maganda yung galaw niya talaga tapos 0.4 no, taas. Mataas ba? Okay, hanapin ko lang yung pinakamalapit pero yan yung sinasabi niya na pinaka next na resistance. So ang pinakamalapit sakto, medyo nauntog siya. Meron ba dito sa kaliwa? Mataas talaga eh. So around 0.38. Ayan. So uptrend and then 0.38 yung galawan. Fibonacci din ba to? Silipin natin na. Ayun sakto no. Okay. Sakto yung resistance niya dito. Okay. Susundan ko na lang yung nakita natin dito sa bandang kaliwa. So sa lakas ng sipa, laki ng volume niya 17.91 million. So nag-overbought ka agad dito sa RSI 78, no? Okay. So anyway, yun yung mga nakikita natin na next na galawan nitong si PHA natin. Antayin na lang natin kung meron siyang balita. Pero price action wise, may ugali nga siya. Okay? Hopefully, diretso para dun sa mga nakahuli, nakadampot kay PHA. Okay na pala yung setup niya kahapon. Ayun ganda ng sipa niya. Okay? Congrats sa mga merong PHA. Paano na lang tayo ng mga may setup na penny stocks eh. Ganun yung galawan ngayon eh. Next, mega wide. Okay, so based dito sa galawan, pabalik siya. Mga gustong balikan. Yung mga iwan dito sa around 3.6. So, nagkaroon siya ng catalyst yung pagbenta niya ng kanyang preferred shares. Ayan. So, ganyan lang muna natin ko sa kanya. So, i-adjust natin yan kapag dami niyang babalikan dito sa bandang 4. Okay, hopefully meron pa. May volume naman siya. Bumalik ulit yung volume niya. So, nag-breakout siya. Breakout yan eh. At nag-close ng 3.3, up na 7.49% and 101K net foreign sell. So, ganun din yung mga indicators na sa kanya. Yun, no? So, nag-bounce sa bull side para sa 50 and nagtatry na mag-recover yung flat pa yung itsura ng MACD formation natin. Okay, next. Lipanto. So, mining stocks na naman. Okay, lakas talaga ng galawan. So, tignan ulit natin si gold. Ito yung magiging reference natin. So, ayun, market pa rin, Nag-up na naman siya ng 1%. RSI, grabe, RSI 90 na. Okay, so walang preno yung ating mga mining stocks. Congrats na lang po kung meron ka.
At babalikan daw niya yung mga naiwan dito sa bandang 0.27. Meron ba tayo dito sa kaliwa? Ayun, oh, sakto. Okay. So, pwede yan. Pwede niyang balikan, no? So, based sa volume din niya, oh, lakas din, no? Kayang-kaya niya siguro yan. 0.255 yung closing, up siya ng 8.51%, zero net foreign buy. Ayan. Unahan na lang to. Balang araw, ayan. So, pero ngayon, okay pa naman yung galawan niya. Okay? So, pati volume, buhay na buhay siya eh. And then, since parabolic siya, hindi pwede ang trend channel dito. Okay. Anyway, pinaka-support is 0.22. O, pwede, no? Meron siyang support dyan. Last time naman. Okay po. So, uptrend. Pero hindi na natin kaya drawingan to kasi parabolic yung ano eh. Yung galaw niya. Ito yung pinaka-trend niya last time eh. Meron ba? So, kung ito, breakout na. Pero kung ito, sakto siya. Pero ito yung pinaka-channel niya last time eh. So, anyway, congrats na lang po. Next, PXP. Ayan, binalikan na. Nabalikan na si PXP natin. Okay, tingnan natin kung mabuhay ulit yung ano, yung or rather PXP. Mabuhay yung mga galawan na ito. Ayan. So, nag-close the gap and then nag-retest. So, ako, di ba, in-expect ko sa kanya, MA9. Pero, nag-bounce na siya kaagad. Okay. So, pwedeng ganyan, no? Malaking trading range. Kailangan natin siguro ng isa pang confirmation candle. Pero, volume-wise, buhay naman siya eh. Nasa 20.88 million, di ba? Yung ating traded value. So, nag-close 2.97. Catalyst yung 3 pesos yan pag nag-break. And then 3.85%, and then nag-up siya na rather net foreign buy 825.41K. Okay. So buhay ulit. So tingin natin buhay ulit si PXP. Watch out mo na lang kung mag-break dito sa flag formation natin. Ayan. So binabalikan sino ba yung iba ng mga mining stocks natin na merong oil. Ayan, sina PXP, Felix Mining, o sina EPX. Ayan, so check mo na lang kung magkaroon siya ng breakout dito sa flag formation. Next, another penny stocks, Boulevard Holdings. Okay, ano ba to? May earnings ba tayo? Uy, may earnings siya, 11 million. Okay, so tingnan natin penny stocks din nga. Yung nakuha natin. So anyway, siya ba yung ano? But ito yung nakuha ko na stocks. DHI. 8%. Okay, so pares kasi ni Miguel. Anyway, nako ito yung nakuha ko sa kanya. So nag-bounce dito sa support area 0.036. So tignan natin, maganda to pag nagkaroon ng breakout. Kasi may trend siya eh. Ayan. So downtrend and then kung makabalik siya sa MA9, then good sign para sa mga pumulot dito kay BHI natin. Catalyst wise, wala naman. So 0.041 yung closing. 7.89% up move. And then lastly, si Upson. So, daming penny stocks na gumagalaw. Okay, so napansin ko kasi parang si PHA din yung galaw niya. Okay, tingnan natin. Pa-break muna natin yung 0. Ano ba to? 83 or 0.86. Bago natin pansinin ulit si Upson. Pero malakas kasi yung sipa niya. And then nakagaw pansin yung cross trade. Cross trade siguro to, no? 182.67 million. Laki, no? So 0.77 yung closing. Meron siyang 8.45% up move. Tsaka malakas din, no? 48.04 million yung net foreign buy. Tingnan natin baka may good news ba to na laki pala ng dividends nito. Baka magbibigay ulit. February, July. Twice a year lang to eh. Anyway, ang ganda ng niya, oh. 8.96. Kaya lang medyo may pagka-penny stocks, no? Basag-basag yung yung price action niya. So, nag-okay ulit yung RSI. And then, nasa setup yung MACD formation niya. Anyway, tignan lang, na lang natin kung meron din siyang follow-up movement bukas po. Okay, so yun lang muna. Mining stocks pa rin. Penny stocks yung gumagalaw. Tulog yung ating mga alagang blue chips. Wala tayong makitang trend sa kanila kundi nagda-drop. Si ICT lang yata yung diretso na umakyat.
So, labanan natin ngayon since wala pa rin naman foreigners dito sa market, penny stocks pa rin. Okay po, so yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.